Hello, Raycoys! Good afternoon sa inyong lahat. Oh, usok-usok ang aking bibig. Galing ko lang ng trabaho. So, ngayon guys is andito tayo sa Hamenkoski na church. Pero walang service ngayon guys. But, andito tayo sa Hautausma or itong cemetery. Kasi very typical dito sa Finland guys na yung mga churches is merong cemetery talaga sa labas. Ayan. So, dito tayo sa cemetery because tradition talaga yan dito guys na kapag Pasko dalawin yung mga loved ones na nasa cemetery. But the thing is, sobrang busy ng aming schedule and pumunta kami ng Denmark kaya hindi kami nakadalaw dito. Kaya ngayon na lang kami nagpunta. Isa din sa reason na hindi kami nagpunta dito ng Christmas Day talaga guys is sobrang slippery. And yung actually pumunta na kami pero hindi lang kami bumaba ng car kasi nung tiningnan namin ni Nico yung tawag nito, yung daan is walang mga pebbles na nakalagay, so slippery talaga siya. Kaya today na lang kami nagpunta and maglalagay kami ng candles doon sa grandma ni Nico and sa uncle niya. And actually today it's the birthday of my dad. Nasa langit na ang tatay ko guys, sobrang tagal na. Isa din yun sa mga gusto kong gawin. Bakit na gusto kong pumunta umuwi ng Pinas para madalaw yung grave ng tatay ko. But yeah, we are here. Nico is here. Kuka, grandpa. Ganito yung itsura ng cemetery dito guys kapag winter. Nililinis din ito guys. Meron pang mga pathways. And usually naglalagay din talaga yan sila ng mga what you call that plant? That kusi or yung pine tree na dahon. But today guys, walang nakalagay. Ay meron siya kaso lang natabunan siya ng snow. But yeah, isa sa mga tradition talaga sa Finland is Christmas Day mo talaga dadalawin yung loved ones mo. But yun nga, wala nga talagang time. But since today, meron ng panahon. So, dalawin na namin. Sisindi lang naman kami ng kandila guys. Nothing really special. Hindi mag-offer ng food. Do you offer food or leave food somewhere in the grave or like that? No. In Philippines, people leave like that. Okay. No, Maybe cats and dogs will eat, I don't know. But yeah, in Finland, to light a candle is enough. Yung ma-remember lang sila. Yun. Oh, it's so cold guys, but we try to. Ayan oh, it looks so beautiful. So, naglight na kami ng candle doon sa grave ng lolo ni Nico. So, dito naman kami sa great-grandma ni Nico. Light kami ng kandila. It's old one too. So, tinatanggal ni Nico guys yung mga old ones na candles. So many people light candles for grandma. Yeah. What can you remember about great-grandma, Daddy? No. She was a very nice grandma. She's very simple. Very simple. Did she give you candy when you were a kid? And then we visit coffee there. And Really? I remember only for those old times, but she lived very Simple. very old. How old was grandma? Is it 90 here? something? It's right here. I think that's 96, 7 maybe. 96, 97. I need to ask. Okay. But she was not sick, right? It's just because of old age that she died. She's very strong. She has these old kind of things what usual people get when they get old, but nothing like a serious. So she didn't have like a heart problem. She didn't have any kidney problem. I think no. She has nitro. Like this. She had heart problems because of old age, I think. This nitro, what you take
for the Yeah, heart. yeah. It's but I think other way. She was like a But I think that healthy. heart problem is because of old age, because she's Yo, very old. But yo, otherwise, she's healthy. yo. And she like I don't say suffer a long time, but she lived very old and her like moving everything was like already. But she never lived in the elderly home. She was living at home all the I time. think she never like travel, She never traveled? and I think and she didn't have a driving license. Really? So great grandma was so she was a simple. very simple life, Hmm. praying day and night all the time. Really? Grandma's so religious too. I think it's has us like in mind all the time. Usually guys, dito kapag gabi, sobrang maliwanag ang sementeryo kasi nga maraming naglalight ng candles kapag hapon para pag gabi is maliwanag siya. Yan. Hindi naman nakakatakot ang cemetery nila dito guys. Kahit na makita mo yung mga pansyon nila ba yung yung mga name bitaw, yung mga lapida. Nasa ilalim man yan sila guys. Sabi ni Nico, this is their final address. This is our destination. Yeah. Some late early, some late. Some leave early, some leave late. Yeah. Life is very short. Life is short. Yeah. That's why we need to live however we wanted it to be. It's our own choice. Lamig guys, but kahit malamig, maganda ang sementeryo kasi maputi. So ito yung Hamenkoski Church guys. Ayan. Yan yung bell tower dyan. Kasama namin si Anika guys, pero ayaw niyang bumaba. Kasi malamig daw. So, andito na naman tayo sa another cemetery guys. Ito yung new cemetery dito sa Hamenkoski. Yung pinuntahan namin kanina is yung old cemetery. I think that side. Yeah. Yung pinuntahan natin kanina is yung old cemetery. Kunti lang ang mga nakalibing doon kasi maliit yun siya na cemetery guys. Pero dito mas malaki ito na cemetery. Ayan o. Ayan. So, dadalawin namin dito guys. It's not a relative of Nico. It's not my relative. But, it's very dear to our heart. Yun yung isa sa mga close friends namin dito guys na he passed away a few months ago. Kasi madalas na friends ni Nico guys is mga matatanda. Ayun. He's very nice man guys. Sobrang bait. Yun. He left us. He need to leave because he was suffering in pain. But nadalawin namin siya. So ito yung grave ng friend namin guys. Yes. So many people came to visit too. So Nico is also taking the old ones, cleaning up. Daddy, do you miss Ate? No, we was like lots of doing things together Nee. and visit there many times. He's like a friend, a dad and everything, no? Nee, I need to call him grandpa. nee, it's nice to visit. It's nice to visit their house all the time. Nee, and here we was supposed to come like on Christmas Day, but Christmas we time, couldn't. but we They was so busy that not have a time. couldn't make it that day. Yeah. So now we got the time to visit all of them. I miss his laugh, Daddy. Nee. When I tell him things about that habal-habal in Philippines, that motorcycle that has like an extension, he was laughing so hard.
No. Yeah, it was the last spring. Yeah, last spring, yeah. So guys, after doon sa sementeryo is nag-message ako kay Carlos. Sabi ko punta kami ng Lahati. Masasama ba siya? Sabi niya gusto niya daw sumama. So dadaanan namin siya. Andito naman na kami. And sobrang natuwa pala si Anika guys. Kaya ayaw niyang lumabas ng car. Kasi binigyan siya ni Carlos ng old niya na tablet. Kaya yan. Ngayon lang yun siya nagka-tablet ulit. Kasi yung tablet niya sa bahay is marami na talaga yung tawag nito. Band 8 kasi nga lagi yun nahuhulog. So ayaw kong bumili. Buti na lang binigay ni Carlos yung old niya na tablet kasi bumili pala siya ng bago. So meron pa ring dry cough si Anika guys after nung dalaw namin sa Denmark while andun kami sa Denmark. But that's okay kasi dry cough na lang man yan na siya. Andito kami ngayon guys sa Sokos kasi tumitingin kami ng gift for Eliza. Tapos kasama din namin si Carlos. Natawa kami guys dun sa isang. Dong, pakita mo yan, Dong. Uy, Dong, na-miss ka ba yan nila? Say hi ka, Dong. Hi. Na-miss ka nila, Dong. Dong, ito, Dong. Magkano to, Dong? I-model mo daw, Dong. 3,000 mahigit. Ako, Dong, hindi, Dong. 4,000 na yan sa Pilipinas. 79. Ay, designer ba yan? Ito guys, oh. 4,000 sa Pilipinas. Magkano man to, Dong? Sponge. Ha? 80 euro. Ha? 80 euro, no? Oo, 80 euro lahat. Itong lahat, itong set na to. Oo. Hala, Dong, guba. Gulat si Carlos. Yaw, ito lang. Ganito na 80. Pero Dong, nakabox na siya. Ah. Designer. Bibili ka niyan? Hala, Dong. 79.95, 80 euro na. Okay na yun. Grabe, no? Mag 5,000 na to sa atin. Hindi lang ako kayo okay. Kape muna, guys. Anika is there. Nag-croissant lang sila. Kakape kami kasi hintay namin yung baby love ni Carlos. Dito kami sa may Sokos. Ayan. Walking street na rin to dito ng Lahatino, Dong, no? Parang walking street siya. Dito na yung mga hotel. Center. Yung mga bars nila, andyan rin siya. Ayan lang siya, guys. Wala kami mapasyalan kasi holiday ngayon dito. Sa mga pilami, guys, after work. Kape. Hintayin namin yung asawa ni Carlos. Asawa na. Asawa na. Babaan na po na ko. Advance. We have a situation. Kasalanan to ni Carlos. Hindi, guys. Kasi holiday. Tapos, masaraduan kami. So, yung car namin nasa underground. So, ngayon, tinawagan ni Nico yung phone number. Kasi hindi kayo makakadaan dito, guys. Kasi close na rin sila. Pero yung restaurant dito sa tabi ng mall sa gilid is open pa. Oh my God, Dong. Paano na yan, Dong? Ha? Mag-bus na lang tayo. Bus na lang kami. Sugot lang po dito, Dong. Bus na lang po tayo. Koreano na ba kaya na siyang dating? Hindi? Koreano na siya, Ibe? Saan galing ang damit mo? Sa UK? United Kingdom? United. Oh, ano yan? From head to foot yan? Ha? Dito na kami kay iyo ba? Itanaw mo na muna. O, sige daw, be. Saan galing ang UK dyan? Ang jacket mo. Tapos, ang gloves mo? Tapos, bigay ito ni Elisa. Ah, bigay ni Elisa. Tapos, Merrell yan, oh. Mamahalin. Ay, sa UK din ka. Ang galing ni Carlos. Ang ganda ng shoes mo, Dong. Oh, Merrell, oh. Magkano bili mo niyan? 8 euro. 8 euro?
Ang ganda dong. Oh, ang ganda, di ba? Hari ng ukay-ukay, oh. Ikaw na talaga. Kung saan may ukay doon. Galing ni Carlos, oh. Ganda dong. Warm, no? Oh, warm. Warm siya. Nice. Ito nga doon sa akin, 100 euros to. Oh. Bili ko 25 euros. Ay, 20 euros pala. Oh. Oh. Pero bago pa yung binili ko. May tag pa talaga. Oh. Di pa siya nagamit. Pero sa okay-okay. Pasok ko lang kanina. Yeah, of course. Kala mo sa akin, ikaw lang. Ako din. Oh my God, guys! 150 euros ang babayaran. Just me yung marimar. Mukha ni Nico. We don't pay a single penny for the parking. It's already so Nee. expensive parking. I'm not going Do to we pay need to for pay that. the parking too? Oh my God, just me yung marimar. Oh my God, sobrang kamahal, just me yung. Kapasok na kami, guys. Oh my God. Eikä mekin me lähtiin tonne kaupungille ja tultiin, että me pääsit Panssarin aamulla sisään. So, andito na kami, guys. Ayun na. Inaano na ni Nico yung bill, guys. Kasi babayaran talaga yan dong. Hindi pwede hindi yan bayaran. Kasi it's the same thing. Kung iiwan namin yung sasakyan dito, babalikan namin bukas. Tapos, magbabayad pa kami ng parking. Tapos, babayaran pa namin yung bus namin, yung pamasahe, yung time papunta dito. Tapos, kailangan talaga namin na sasakyan pauwi ng countryside, guys. Kasi mahihirapan kami. Oh my goodness. Pero okay na lang. Charge to experience daw. Another experience. Malalang experience. But it's fun. We had fun chatting, guys. Catching up with Carlos. Kay tagal-tagal siya nakasama. As in. Tawa-tawa lang kami. Pero pero kanina, guys, nagisapot na ko. Galit na ako. Hello, Ray, guys. So, hindi ko na napagpatuloy yung video namin kahapon kasi naging busy na rin ako and sobrang naging irritated ako na happy na ewan kasi yung mga sinapit nga namin kahapon na nakabayad kami ng 150 euros para sa parking ng car doon sa Trio na mall. Kaya isa yan sa mga dahilan kaya hindi ko talaga gusto na pupunta ng mga cities, guys. Kasi nga, mahal nga. Tapos, may pagkakamali din kami doon kasi hindi namin chinek yung time ng closing ng mall kasi nga holiday. So, next time, guys, it's a big lesson learned para sa amin. Nagtitipid nga kami pero parang napagastos pa kami lalo. But it's okay, mababawi natin yon kasi nung pauwi na kami ng bahay, guys, is may nag-message sa akin na meron na siya mga free items na pwede niyang ibigay sa akin and mabibenta naman namin yun sa ukay-ukayan. Kaya meron talagang rason. And anyways, sinundo namin yung girlfriend ni Carlos after that. Tapos nilibre kami ni Carlos ng dinner, o diba? Napagastos kami pero nalibre naman kami ng dinner. So it was something good and catching up na rin, guys, kay Carlos kasi sobrang tagal ko siyang hindi nakasama. Medyo nainis pa nga ako sa kanya kasi nga hindi na siya namamansin or namamansin naman but alam mo meron na siyang sariling life. Alam mo, nami-miss ko lang yung mga ganun, yung parang kapatid na rin kasi siya sa akin talaga, guys. But ayun, catching up din kahapon and it was nice na nakapag-spend kami ng time kasama si Nico, Anika, si Carlos, tapos yung girlfriend niya. And nakilala din namin a little bit more yung girlfriend ni Carlos, which is very nice. She's very accommodating and she's a very nice person. Ayun. So, after that, isinatid namin sila and pag-uwi ng bahay, nagmuni-muni kami ni Nico kasi nga yung parking nga doon. But anyways, lesson learned. And hindi na namin yun uulitin next time. Isipin mo kung uuwi naman kami ng bahay is
magta-taxi kami kasi nga wala ngang bus na by that time papunta dito sa amin. So, taxi papunta dito, I don't know how much will it cost. Maybe mga 70 or 80 or 90 euros. Tapos, kitos. Tapos, ano kami, kukunin na naman namin yung car. Example, today. Kaya sabi ko kay Nico, no, ngayon na lang, bayaran na lang natin yan. So anyways, hindi naman on the spot binayaran yun kasi kinuha lang naman yung information namin. Tapos binigay ni Nico and magsisend sila sa amin ng bill dito sa bahay. So lesson learned guys, ito sa Finland ka pala. Hindi ko kasi alam yan before. Na kapag ang mga malls pala is nag-close, is hindi mo na talaga makukuha yung sasakyan mo doon sa parking space nila or doon sa underground parking ng mga malls. Ganun pala. Lalong-lalo na yun doon sa Trio kasi ganun siya guys. Kahit sa Sokos and other malls, ganun pala ang sistema. Kapag gusto mo kunin yung sasakyan mo, kailangan mong tumawag ng security through Securitas, and since holiday nga kahapon, kaya doble ang bayad. Ayun. Masakit man sa puso but it's okay. So, wag niyong gagawin yun guys, kagaya na nangyari sa amin. Comment po kung ganyan din ba sa Pilipinas kapag ang mall is nag-close, hindi na talaga pwedeng makuha ang sasakyan. O kaya, ipapa-overnight mo na lang yung sasakyan doon. Ano ba? Paano ba ang sistema dyan sa Pilipinas guys? Kasi dito sa Finland, ganun ang na-experience namin, which is kind of like annoying and sad and bad. Kasi nga napagastos kami ng wala sa oras. But, sige na lang. Diba? Sige na lang. Kaya, I'm sharing this to you para ma-share nyo rin sa akin kung ano ba ang mga sisters dyan sa Pilipinas. Kung ganun ba, kailangan bang tumawag ng security, tapos may bayad ba yun, tapos, kailangan bang, open yung mall para makuha, or paano ba? Ayun. Tapos, ngayon guys, pagulo ang table namin kasi nag-aayos ako ng paninda ko sa ukay-ukay. Yung mga ibang gamit ko dito sa bahay guys, like itong mga cookie cutters, ayan. Sobrang dami kong mga cookie cutters guys na binalot dito ngayon. Ayan. Ito sa akin to talaga, sobrang dami ko pa talagang gamit dito sa bahay guys na nasa mga cabinets pa na kailangan talaga siyang ayusin. And magulo ang mesa kasi ngayon ang ginagawa ko. But anyways, kakain na kami ngayon kasi nga today is magre-restock ako dun sa ukay-ukaya namin guys kasi today is day off ko, diba? Kahit day off, racket pa rin. But anyways guys, yun lang na muna ang update so far. Update ko yun kayo in the coming days kung ano na yung mga nangyari sa buhay-buhay namin dito and sa munting negosyo namin ukay-ukayan. Ayun. Nakakatuwa lang kasi at least something okay naman siya. And natutuwa naman ako sa ginagawa ko, di ba? Medyo ko pag-alaman ng dagway na ko guys, nagkaguliyang, di ba? Ala mo diba? Muna mag-adjust. Ayun. Anyways guys, thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Even though hindi ito monetize talaga yung channel ko guys, nag-post pa rin ako para sa inyo. And I learned na marami pala kayo na nagmamahal sa akin guys, and kayo nagmamahal sa amin ng pamilya namin. And nakakatuwa lang siya talaga. We really thank you guys na andyan kayo supporting us, and we'll update you pa rin sa mga buhay-buhay namin dito sa Finland. Ayan. Salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po kayo palagi. We'll see you again next time. Hey hey. Nandito sana hey hey. Hey, hey. Hey hey.